Hello mga ka-legit lover gods! GMA Network or GMA Production nataranta dahil sa biglaang pag-alis ni Bossing Big Soto sa network na ito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dove Records po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much sa inyo pong panonood. And for today's video, matapos ngang putulin na nitong si Bossing ang kanyang ugnayan sa GMA at all. Dahil kung matatandaan ninyo, matapos pong magpaalam ang TBJ Production or TBJ, ang mga legit Dover Cuts sa GMA7 as well as sa dun po sa Tape Incorporated but natin 8 Bulaga ay talaga namang marami po or naiwan po kasi si Bossing doon dahil siya po talaga yung meron pong kontrata, yung kanyang MSET Production na gumagawa ng mga sitcom, no? Pagkatapos nga pong bumitiw at talagang hindi na po i-renew ni Bossing Vic yung kanyang kontrata para po sa paggawa ng mga sitcom dahil talagang itinalaga niya na yung kanyang sarili para sa TV5 kung saan dito po siya gagawa ng mga bagong history na sitcom. Dinuin po na niya pag-alis po niya doon. Ang dami pong mga rants ang mga bashers na dapat lang daw na umalis na si Bossing dahil luma na at corny na daw yung mga jokes niya. Yung mga sitcom na ginagawa niya, which is not true dahil alam naman natin lahat po ng sitcom na ginawa niya doon sa GMA na pinagkakitaan nila ay talaga naman pumatok. So, isa sa mga pinaghahandaan ngayon ni Bossing, ang kanya pong bagong sitcom na Mana-Mana, newest TV show ni Bossing Big Soto soon on TV5. Ito po yung kanyang pinagkakaabalahan ngayon. Mana-Mana, we put the fun in funeral. So ito po yung masasabi natin pinakabagong sitcom na ginagawa ngayon ni Bossing under MSET Production. So ang tanong po ng marami, sino kaya ang kanya makakasama dito po sa nasabing show? Kasi sa kabila po, ang dami niya po ang dami po mga empleyado ng mga GMA na talaga nabigyan ng trabaho dahil po sa mga sitcom na ginawa ni Bossing, no? But this time, ay marami po ang nanguhula. Sino po kaya ang napili ni Bossing o ng mga directors and productions na makasama po at saan po kaya ay ikot? Kasi according sa latest interview ni Bossing, parang time out muna siya sa pagganap bilang tatay, no? Kasi for the longest time, naging tatay siya ni Maine Mendoza, diba? Dun po sa Daddy's Girl. And then, pangalawa, naging tatay na naman siya dito naman kay Miss Ma Salvador. So this time, kakaibang Bossing nga ang mapapanood po natin, And this time, talagang marami po ang nag-aabang at nagsasabi na talagang malaking kawalan si si Bossing Big Soto sa GMA dahil ngayon nakalutang or parang floating po yung schedule na inalisan niya kasi every Saturday po yung slot na yun eh. So, maaari po may mga papasukan po nila ng mga movie, ng mga replace movie dahil hindi naman nila napaghandaan yung pag-alis ni Bossing dahil ang akala nila mag-i-extend pang isang Bossing dito po sa nasabing show. So para lang po kayo po ay bigyan ng konting updates, Ito po yung mga sitcom na ginampanan ni Bossing Big Soto. Okay, Kaperico, Dade Dido, Do Full House, Vampire and Daddy Ko, Hi Bahay, Daddy's Girl, Open by 24/7, Darling Pong Aswang, 143, Bossling and Tali. So yan po lahat ay pumatok po yan. At lahat po yan ay pinagkakitaan ng GMA. Kaya po talagang kahit ano pong sabihin nila na corny daw si Bossing, ang reality niyan, pinagkakitaan nila yan for the longest time. Dahil po dun sa paglipat nga ni Bossing, parang pati po yung mga legit Dover Cuts, totally, nawala na po talagang aabangan doon. Talagang nag-switch na sila ng 100%. At isa naman sa mga good news na hatid ni Miss Atasha Mula, kung saan ipinost sa kanyang official Facebook account and Instagram, kahapon kasi parang nagbibigay po sila ng, i-guess mo kung sino po yung pinakabagong model. Pero, kung tutuusin sa history po ng Jollibee, si Atasha hindi na po yan bago kasi meron po silang sariling franchise na Jollibee At buong pamilya po nila ay talagang endorser nito. Sabi po sa caption, so happy to see
endorser of Jollibee new coffee blend available tomorrow in all Jollibee branches. Isa po yan sa pinakabagong produkto ng Jollibee. Yung coffee blend po nila, no? At si Miss Atasha Mulak po, ang isa sa mga napili, hindi lang sa isang branch, but sa buong Jollibee, siya po talagang naka-front na bilang isa sa mga models, ano. Pinaghihinalaan din ng lahat na kaya daw si Miss Atasha Mulak ay nag-aaral para sa kanyang acting career dahil isa siya sa mga napipili nga ni Bossing na maging parte ng pinakabagong sitcom nito. Which is yun po yung request ng ilan sa mga netizen ano, na talagang bagay na bagay naman talaga dito po kay Miss Atasha na mapabilang or this is gonna be the first sitcom na kanyang bagong karakter na kanyang ipoportray sa television. Of course, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo at reaction patungkol sa ating last update. Magbabasa po tayo ng ilan sa mga reaksyon ninyo. Unahin po natin ang komento na nanggaling kay Ma'am Shioni Bautista. Sabi niya hindi naman magtatapat yan kung hindi insecure. Talagang halata naman na hindi sila masaya. Sabi ni Yoni Bautista again, napagpanggap talaga si Isko kung paano siya na magaling na mayor sabay bitaw at ngayon panggap na naman malakas sila Heis kung kampante siya, bakit siya yun nagre-report, bakit hindi defenders nila, ayun. So ito naman po ang komento niya, no, kasi madalas lagi nilang sinasabi yan na sila po yung number 1 sa rating, marami na yung odds nila, di ba? Meron po ba samantalang ang TBJ production di po ginagawa yan. Kumbaga parang kayo na lang po ang makasaksi, di ba? Sabi naman po ni Kat Hill, sige sanip pwersa para itaas ang views ng fake bulabta. Kawawa naman pala kayo binatbat sa TBJ. The bottom line here, karma is on the way. Ang pag-itspera nyo sa TBJ, they have been in your network for 28 years. Bali wala sa inyo. Now, karma is going after you with the holos host. Ayan. So, ito naman po ang komento ni Ma'am Shikati Hill. Patungkol po dito sa issue na ito, no. Sabi naman po ng isa sa mga nag-comment, pag alam ng isang barangay na mamimigay ng ayuda, siguradong dudumugin ito. Kailangan physically and mentally alert ang mga hosts. Kailangan mahabang pasensya at alerto sa seguridad. Kakayanin kaya ito ng isang babae na tuloy-tuloy ang pamimigay ng ayuda. Unsolicited advice sa mga hosts na lalaki. Nandyan si Paolo Ryan Alanque o kaya new talent na macho para sa goodbye segment at kailangan marunong magtagalog. Agree? Yan. So ito naman po ang komento niya, no. Ang tinutukoy niya dito kasi si Miles Ocampo, di ba siya po yung regularly napapanood natin sa E80 So Goodbye mga kapatid segment. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.